Ayan. Thank you so much. Ayan. Marami naman ng pabonggang launch. Pero what's special with this product na kailangan talaga ng bonggang launch? Well, actually, hindi talaga special yung product na kailangan ng launch. Talaga naman pag naglo-launch si Kim's Diary, bongga naman talaga siya. So, nung launching namin, nung Kim's Diary, dinala ko lahat ng mga distributor. Actually, ano na yun is, halo-halo na yun. Meet and greet, introduction ng Kim's Diary, sino ba si Kim's Diary, tapos meron din kami mga products na nilaunch noon. So, bongga talaga kasi kailangan bonggahan natin para tumatak sa mga tao, para mag-trending kumbaga. So, yung first launching ko ng Kim's Diary was 4 flavor pa nung time na yon. So, sa ASEA kami, syempre nagpadala tayo ng bangka doon, palutang-lutang, diba? So, yun lang. Ayoko magyabang. Ikat mo nga yun. Since pinag-uusapan nyo na po dito ang pabonggahan, sino naman po ang bonggang endorser ng... Of course, ang ating ang ang aking sister na si Vice Ganda. To be honest, si Vice, talagang sinuport lang niya ako dahil itong brand na to, ang president ito is yung anak namin na nag-aaral sa Amerika. So, syempre, mga Gen Z, di ba? So, siya talaga yung nag-isip ng mami, uso yung mga beauty drink, blah, blah, ganyan. Bakit hindi natin sabayan sa TikTok? And sabi ng anak ko, sabi ng anak ko, sikat ka naman talaga, mami. So, pwedeng ikaw na lang yung CEO or ikaw yung face ng brand. And of course, syempre, ang aking asawa, ang may-ari ng 20 years na in the market. Fern C is the #1 vitamin C in the Philippines from DSM Switzerland with the World Branding Award from Kensington Palace, England. So, syempre, sa kanya lahat ng galing yung mga combination ng mga flavors, 'di ba? Kasi dahil si Mr. Vitamin siya ng Pilipinas. So, syempre sa kanya kami nag-aano na, baby, okay ba tong vitamin C na to? Okay ba tong romance na to? Okay ba yung ganyan? Kasi is from China. Chinese siya. Pero hindi from China yung vitamins niya. So, syempre, lagi tayo dun sa the best. Hindi ko naman sa inaano, di ba may mga sasakyan na mga mas mura. Pero syempre, pag yumaman tayo, ano ba yung ini-aim natin na sasakyan? Lamborghini, Maserati, di ba? BMW, Mercedes, Mini Cooper. So, pag sinabi mo yung brand na yun, saan ba siya? Sa Europe. So, ang vitamins ni Mr. Fern C, pag sinabi mong from DSM Switzerland, ang kalibre niya, kumbaga, yung Hermes ko na bag. So, syempre, para maabot din ng ating mga masa and mga Gen Z, sabi ng anak ko, bakit hindi tayo kumuha ng mga raw mats sa ibang bansa like Korea and Japan? So, si Million Glow, doon namin kinuha yung first 5 products from Japan. Siyempre, kilala sila sa mga beauty drink. And of course, yung Korea, kilala sila sa beauty drink. So, dun tayo kumuha. So, ito namang ating last na flavor. Ito yung nilaunch natin today, which is sa ating barley. Siyempre, kailangan lagi tayong unique kasi nakilala si Mama Dam as a unique person. Na hindi nang gagaya. So, sabi ko, ano pa bang mga barley na hindi nawala pa? So, ayun nga. So, sabi ni Dada, Russia. Because why we choose Russia? Russia is the #1 supplier ng barley in the whole world. The universe, rather. Ayan. And I thank you. Hindi ka dear, na yun, parang natakot yung connotation about Russia. Kasi, pare-pareho lang naman yan. Like sa Pilipinas, di ba? Pagka ang Pilipinas sinasabi, ang dami-daming OFW, di ba? Marami tayo mga mahihirap dito. Hindi naman lahat. So, sa Russia, may gulo o whatever, hindi mo naman iinumin yung bomba. Kasi barley naman yung iniinom. Diba? Hindi naman kasama sa pagpapatayan dun sa Russia. So, barley yung iinumin mo, it will not affect. Actually, ito nga yung sinasabi ng ibang tao. Ako, kasi second wife ako ni Mr. Tumanitan. Tapos sinasabi nila, di ba hindi naman siya tunay na asawa? Bakit? Pag bumili ka ba ng Fern C, kasama ba yung sa paghihiwalay ko doon sa expo? Yung alaman nung vitamins? Di ba hindi naman? So, for me, hindi yun, it's not about the ingredients. Hindi yun yung sa history. Yun yung ingredients, ano ba yung laman nun? Hindi yun pinagmulan.
Pero walang threat in terms of supply. Kasi nga, syempre di ba kung magkaroon ng gulo or whatever, magtutuloy-tuloy naman. Actually, in fair, ang ganda ng question mo na yan. Kanina, tinanong ni from Russian Federation, yung ating bisita kanina from Russian Embassy, tinanong niya, paano daw kami kumuha ng barley from Russia? Ang sagot ng manufacturer ko, hindi po kami ang kumuha. Ang kumuha po is yung malaking company sa US, doon namin kinuha. Imaginein mo, pinakamalaki at pinakamatatag na bansa, bakit si US kumukuha ng barley sa Russia? Diba? Exactly. So, ibig sabihin, hindi yun nakaka-apekto for them pagkuha. So, kami naman, yung mga raw mats namin, yes, it's from Russia, pero yung kumpanya na kinukuha na namin is from US. O, di ba, bongga? Pagka gusto ng US yon, gusto na ng lahat yon. And to think magkaaway pa sila. Correct! Tama. And to think magkaaway sila. Hindi ba sila nagkakaroon ng conflict, di ba? Nagkasundo sila sa barley. Oo. Nagkasundo sila sa barley. Correct. Ayan. Magandang headline. Oo, nagkasundo sila sa barley. At dito inilagay sa Pilipinas. Correct. Sa Million Blue. Correct. What's with the lemongrass naman po? Sinama niyo siya dun sa Of course, ayan na makakasagot si Dada sa lemongrass. Napakatalino naman yung tanong na iyan. Okay. Dada, bakit daw isinama ang lemongrass sa ating barley? Well, yun kanina, sinabi naman ng nutritionist sa kanang doctor natin, no? So we wanted to make a special combination, no? Kasi barley has been done, no? So that's why we added lemon, that's why we added lemongrass. Kasi kailangan gawin natin, ang Pilipino kasi very drink eh. 'Di ba? Pagka yung ulam 50 pesos, one rice ulam, ang mahal naman. Pero pagka yung kape, 'di ba, lagyan na ng whipped cream 100, ay mura, 'di ba? Pagka maganda yung lugar, 200, okay pa rin, 'di ba? Pero pagka yung ulam with rice, lagyan mo 80 pesos, wala na. Huwag ka kumain diyan, mahal diyan, 'di ba? So, the Philippines is a drink market. So, hindi pwedeng done na yung other brands have done. Di ba lasang damo basta kasi healthy siya. Wala na, tapos na tayo doon. Gusto mo healthy, gusto mong inumin yan, gusto mo maging patok, kailangan masarap. Kung hindi masarap, hindi inumin. Titip, parang lasang damo, ayaw na. Oo, sabi nga nila, lasang lumot daw yung iba. Hindi pa naman ako nakatikim ng lumot. So, wala akong reaction. Actually, when kausap nga namin yung mga iba-ibang distributor, no, sabi niya, ay, ang layo daw ng lasa. Sabi niya, parang gustong-gusto nila. Unang inom pa lang daw, parang yung magto-toast nga, di ba kanina nag-toast din, yung magto-toast, bakla inubos mo na. Isa pa nga, kasi hindi pa nagto-toast, naubos na nila, kailangan second, di ba? So, yung tinatanong nyo, yes, we wanted the health benefit. But to tell you honestly, yung lasa talaga hinahabol natin. Meron health benefit yung kinuha natin na Russian barley. Research tayo ano bang kombinasyon, no, na mapapasarap natin siya pero may health benefit pa rin. So we just tell you honestly, hinabol natin talaga paano siya mapasarap, anong kombinasyon yung pwede pero align. Di ba sabi nung doktor kanina yung mga superfood, ano daw yung para maging superfood siya, ganon. So we considered all of those things, pero ang importante lasa. Kaya kanina nung natikman nyo, di ba masarap siya? Yun yung habol natin na uulit-ulitin mo pa. Like, we have our people from IFERN. Sabi lang, madam, nakakapayat ba yan? Oo, nakakapayat. Tapos, ba't di ka 6 na sachet iniinom mo sa isang araw, di ba? Pinapalit mo sa tubig, di ba? Paano ka papayat, di ba? Pagka dapat ipalit mo siya sa meal, di ba? Or drink replacement or meal replacement. So, yun. So parang ano yung pinaka-instant effect niya talaga? Or was it instant? Or parang ano yung pinaka, if you want to market this, pinaka-main effect? Actually, wala naman talagang instant. Walang magic sa mundo. Pagka sinabi niya na bukas may effect na yon, peke yon. So usually sa Million Glow, sinasabi ko 2 to 3 months naman talaga. So nung sinabi ni Congresswoman Arena, she is very close to me. Halos nagsisendan kami ng picture. Kanina nagsisendan kami ng picture. Sabi niya, what are you doing? Sabi ko, I'm getting ready. So syempre, familiar siya and sanay siya sa mukha ko. So sabi niya, gabi ang bilis mong bumata. So depende kung ano yung iniinom mo sa Million Glow. Like dito sa barley, syempre nililinis niya yung ating
The bituka. Yes, the bituka and everything. Pag malinis yun, syempre, nagre-reflect yun sa ating freshness ng face. And of course, syempre pagka medyo tinodo mo, meron siyang poop effect. So, syempre yung tiyan natin medyo liliit, di ba? Oo. Pero, hindi agad-agad yun, ha? Hindi yung sumasakit yung tiyan mo, di ba? Syempre, nakatingin ako sa'yo. Hindi. Ibig sabihin, hindi. Kaya sa camera siya nakatingin. Hindi agad-agad yung effect niya hanggang sa inaayos niya na yung pagpupo mo everyday, yung pagkagising mo everyday. Kasi hindi ka pwedeng maniwala na after 2 weeks may effect na. Hindi totoo yun. Sa dami ng pinagdaanan ko, hindi totoo yun. Dahil kahit Vicky Bello, very close to me pagka oy Kimi, hindi ako magician ha. Oo, dermatologist ako ha. So kailangan bumalik dito para kuminis ka ng kuminis. So sa ating barley or Million Glow drink, kailangan inumin mo siya ng inumin para tuloy-tuloy yung pagkinis mo at pagganda. Ayun. So parang at a minimum like 3 months na regular. Yes. Somehow makikita. Yes, it's just like a soft drinks, 'di ba? Hindi naman kagad butas yung ulcer, yung ano mo, 'di ba? May ulcer ka kagad, 'di ba? It take times bago Even the products ni iFern, we tell people you should expect minimum 2 to 3 weeks para meron kang ma-feel talaga na pagbabago. Hindi agad-agad, 'di ba? Unless kunyari sa vitamins talagang grabe yung deficiency mo, yung unang take mo pwedeng mamaya bukas meron. Pero all of the drinks, pagka magiging honest tayo, walang 3 days meron na. Meron yung napupuka, 'di ba? Kasi everyday naman yun eh. Pero yung meron ka nakita, bumata, pumayat, ganon. 2 to 3 weeks would be the earliest. Kailangan talaga, we need to be honest to the consumers, di ba? Huwag ka mag-over-promise na hindi mangyayari. At hindi naman namin ikakayama yung 399 pesos tapos nagsinungaling kami doon, di ba? Oo. So, doon na lang tayo sa smooth. Pinatry niyo na po kay Meme Vice bagong line. Etong ating barley, hindi pa kasi sobrang busy ko. Sobrang busy niya. Yung first 5 ng Million Glow, ayan. So ang favorite niya doon is Fat Master. Pero recently, dahil alam mo na busy siya, busy din ako. So hindi pa kami nagkikita, hindi ko pa siya napapadala ng ating barley. Pero ngayon kasi the trend in terms of endorsements, getting parang foreign artists to help the boost. And then, ikaw ba, what's your plan for your brand? Actually, dahil natutunan, again, sabi ko nga sa inyo, I have a good mentor. Siyempre, all-in-one, good call boy. Diba? Good teacher. Diba? Good boss. Lahat na all-in-one na. So, sabi nga niya sa akin, alam mo, it's not about the endorser, it's about your product. Kung yung product mo, mabisa, merong mga organic na nagsabi na gumaling sila, hindi mo kailangan kumuha ng endorser dyan. So, si Meme, kaya ako siya kinuwang endorser kasi sinuport nga niya yung brand ko as a sister, and then of course yung aking anak. Sabi ko sa kanya, sister, first product to ng pamangkin mo, or first business to ng pamangkin mo, which is ako lang yung CEO. Why? It's because ako lang nasa Pilipinas. So kami lang, yung mga friends ko lang talaga yung aking mga endorser. So si Fernsey, for 20 years, hindi naman siya kumuha ng endorser except for Sarah G during pandemic. Pero yung tumakbo si Fernsey ng #1 vitamin C na wala naman siyang endorser. Ang endorser niya, yung sarili niya. Which is si Fernsey mismo itself. So, for me, I don't need the endorser. You're your own endorser na kumbaga. Yes, kasi alam mo kung bakit? Instead, sa akin lang yun as well. Sa akin lang yun. Instead of paying for my endorser, mga chuchu, bakit hindi ko na lang pagandahin yung product? Bakit hindi ko na lang i-develop yung product? Pwede kong ibenta, kahit konti lang yung kita ko, okay na ako doon. Usually kasi, yung mga, sa akin lang to, again, it's only my opinion. The reason why nagiging mahal yung product, it's because of their endorser. It's because of their influencer. Again, business is business. Saan nga naman sila kukuha ng pambayad ng endorser? Saan sila kukuha ng pambayad ng influencer? 'Di ba? So, hindi ako naniniwala. Yung aking consumer is my endorser already. Yung aking consumer, sila na ang model ko. Yun. So, ang Million Glow
drinks kasi and also itong barley, napaka-bata. 3 months pa lang si Million Glow. So, syempre, yung mga, malaki na yung ano namin, yung naibenta namin. So, more on organic ako. Papanatiliin ko siyang organic. Kung walang effect sa'yo, okay lang. Pag may effect sa'yo, pag nagbigay ka ng feedback, then okay. Thank you, diba? Kasi ayaw ko yung, dami kasi nag-aaway sa social media na model nito, model nun, model ton, model nito, di ba? Nagkakalituhan na sila, friend. Oo, at parang alam ko kung sino yun. Ay, hindi ko naman alam. Wala naman ako alam. Basta ang alam ko lang, syempre, kailangan, ikaw lang yung endorser, di ba? Like ako, sabi ko nga kay sir, sabi niya, kain ka na. Sabi ko, Bibi, alam mo, hindi ako pwede maging mataba. How can I endorse yung drink ko, tas ang laki ko, di ba? So sabi ko, paano maniniwala sa akin yung tao? Tas kukuha ko endorser, payat. Kung yung sarili ko ngayon, kung mapapayat, di ba? So, wag na tayong magsinungaling. If you're using your own product, makikita nila yung effect, di ba? Kagaya ni Kong Arenas, nakita niya yung effect. Siyempre, naniniwala siya. And even my #1 basher, Mike Lim, aka Fashion Police. Nung una, sabi niya sa akin, totoo ba yan, Bes? Yung pagbalik natin sa US, di ba? We were gone for 2 weeks. Yeah. Tapos nagulat siya. Sabi niya, Bes, anong ginagawa mo? Oo. Payat-payat mo. Ang payat ko daw. So, ayan, hanggang ngayon, hindi ko siya binibigyan ng fat buster. Bumili siya. Sabi mo, di ba? Hindi effect. Kasi sabi niya, totoo ba yan? Totoo ba yan? Tapos ngayon, sabi niya kay Chang, sabi, Chang, yung fat buster ko. Hindi, sabi ni Mother, bumili ka daw. So, bumibili si Michael, di ba? So, doon pa lang, hindi ko na kailangang sabihin na effective to kung hindi sa sarili mo. Alam mo, kung if you want to be a good leader, kailangan mag-start sa'yo. If you want to become a good CEO or influencer, kailangan nakikita nila sa'yo. Paunti-unti. Marami kasi pumayat, nagpalipo, di ba? Medyo ayoko yun. Parang nagsisinungaling tayo sa sarili natin, sa brand natin. And ang Kim's Diary kasi, tinuro rin sa akin ni Tom. Sabi niya, kahit dahan-dahan tayo, slowly but surely, like a Fern-C, slowly but surely, and until now, Fern-C is the #1 vitamin C in the Philippines. So, hindi siya kayang tibagin. And I take you. Lalo pa to si Madam O. Last na lang. Nag-enjoy ka, ha? Anong goal mo in terms of ilan ba ang dapat mag-glow in millions? Okay. Sa brand? Okay. So, ang advocacy ko kasi is yung mga tao, yung mga kababaihan na mga walang trabaho, yan. I started kasi sa iFern na nag-create ako ng iFern Mini Ladies, which is ito yung mga single mom. You started as a seller of No. Dahil ang jowa ko, o di ba po ganun, reseller, jowain mo yung may-ari. So, ginawa ko yung may-ari, bakit ako yung reseller? Wala ka. Kapag mag-networker ka, yung apply mo, ay hindi, punta ka agad sa may-ari. Ito agad ang puno. Diba? 001 agad. So, syempre, naging jowa ko si Sir, nakita ko yung mga kababaihan doon, and syempre, sabi nga ng anak ko, sabi lang ng anak ko yon, medyo sikat daw si Mama Dam or si Kim's Diary. So, ginamit ko yon to influence yung mga kababaihan kasi nanggaling rin ako sa hiwalayan na natatawa siya sa hiwalayang portion. So syempre, how to survive, kailangan ng mga kababaihan may sarili silang pera. Hindi pwedeng umaasa lang sila sa mga jowa nila. At ang mga bakla, kailangan may sarili ning pera. 'Di ba? At ang mga jowa ng bakla, kailangan may sarili rin silang pera, di ba? Ayan. CEO namin yung i-goal namin, di no? ba? So, kami ang ginol. Di ba? So, nag-start yun. Nung nagkaroon ako ng mini ladies, tinuruan namin sila magtrabaho, maghanap buhay. Hanggang sa nakita ko itong TikTok, sabi ko, grabe, ang sisipag ng mga reseller dito sa TikTok. Pero konti lang yung kinikita nila. Imagine, sa TikTok, when they sell Million Glow, 15 pesos, 205 yata, yung pinakamataas. So, parang ilang pouches yung ibebenta nila to get that amount. So, sabi ko, sige, start ko yung Million Glow muna, kilalanin ko ano bang market nitong sa TikTok or sa online, kahit Lazada. By the way, baby ako ng TikTok. Ay, loyal ako sa TikTok. Baby ako ng TikTok kasi dun ako
nag-start ng business sa TikTok. Sabi ko, sige, tulungan kong yung mga kababaihan na sobrang sipag, nagdadaldal sila, live selling for 5 hours, magkano lang yung kinikita nila. Unlike iFern, magbenta lang sila ng isang Fernflex, meron isang vitamins, meron na silang 325 pesos, magbenta lang sila ng isang Fern C, may 100 plus sila. Samantalang sa TikTok, live ka ng live, konti lang yung kinikita. So ako, ang target ko dito is marami pa akong payamanin. Kagaya ni Tom, ayan, idol ko to. Kasi kung tutusin, okay naman na kami eh. Pero okay kami, pero pagdating namin sa langit, anong ginawa namin sa lupa? So ang isasagot ko na lang, tinulungan ko sila. 'Di ba? And syempre, kami yon mag-asawa na hindi kami pareho ng pangarap ng mga distributor namin. Parang hindi nyo naintindihan yon. Okay. Kasi maraming CEO dyan, tapos maraming distributor dyan. Yung CEO, ang pangarap niya magkaroon din sarili niyang bahay. Yung reseller, ang pangarap din niya magkaroon din ng sariling bahay. So, dalawa sila, di ba, naglalaban. So, ako lang po yung CEO na wala po akong basket sa TikTok. Ako lang yung CEO na hindi ako nagbebenta ng sarili kong brand. At ako mismo, pag wala akong product sa bahay ko, bumibili po ako sa reseller. Kasi hindi ko pangarap ang pangarap ng mga reseller ko. I have my own house, maliit man. I have I have jewelry, konti man. Pero kasi hindi ko kakalabanin yung mga pangarap ng mga reseller ko na pinaasa ko at sinabihan kong papayamanin ko sila. Kilala ko din yan. Hindi ko kilala yun! Ay! Bonggang Million Glow! Hindi ko kilala yun. Hindi, pero yun nga ganun ang ginagawa ng Oo, iba kasi lagi kong sinasabi,